Yung babae, yung asawa mo, may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? Mahirap paniwalaan, pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero, paano pa pag nagno ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, wag naman po sana, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem, pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, hindi, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yon? O ano? Yes po, because sa cases, for instance, yung case nung annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological incapacity. Pag lagi kang pinipilit ng ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights nga, or men's rights, human rights nga, hindi po ba? So, respect the human body nga eh. Kung minsan, kasi i-clarify ko lang yung sinabi kong yung anal tsaka oral, Kasi, nung iniinak nga to sa Kongreso, maraming congressman nagloloko, Sabi nila paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral tsaka yung anal sex. So, oral sex, sa anal sex, pwedeng any instrument, pwedeng. So, wag natin naman i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance, ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father and the daughter, either under the influence of drugs, incestuous rape. Rini-rape ang sariling anak. Yun ang dapat talagang bigyan ng malaking parusa, yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para yung lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, ano pong
Anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang wala kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no. Ang issue doon na yan psychosocial. Legal, sa legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang will you help me na lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na laseng yung asawa, or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. Magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yan na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Because sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Opo. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon, wala nang obey ng husband. Pinalitan na yan. Attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan revise? Yung family code, 1988 po. 1988, ni-revise po ang family 1930s. code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganun po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, So, mutual opo. respect na ngayon. Tinanggal rin So, nung yung- 1988 na po, sinasabi na yung submission. Kasi di ba po, laging ganyan Laging Okay. sa bawat... Hindi lang po yun. Hindi lang po sa yun bawat sa- simbahan, di ba? Yan po lagi. The wife has to submit to the Kanya nga husband. po, pag nag-a-attend po ako ng mga wedding ceremony, kino-correct ko yung marital vows. Okay. Kasi nakalagay sa marital vows, wife, obey thy husband. Parang mali po yun. Dapat husband and wife respect each other. That's why sa end ng this is a Catholic ceremony. Sa end ng isang Catholic ceremony, the priest says, I now declare you man and wife. Anong mali doon?
Kasi yung man and wife, bakit yung babae nagiging wife? Yung husband hindi nagiging husband, man and wife. Dapat sabihin ng church, I now declare you husband and wife. Para equal, no? Nakalagay rin po sa family code natin na hindi tinanggal na yung the husband is the head of the family. Wala na rin po 'yon. Kasama po yung sa 1988 na binago. Opo. Ano pong ni-rephrase po nila doon? Ano pong pinalit? Ang pinalit po doon is parental authority is a joint obligation of the father and mother, husband and wife. So Napakaganda po, no? Parang pinakita natin talaga hiwalay na yung simbahan at state. So ito po yung sinasabi ng state na kailangan. separation of church and state, because Opo, ano yung sinasabi niyo po, yung ngayon po, na kailangan binago po nila? joint parental authority. Dati, saan tayo titira? Saan mag-aaral yung mga anak natin? Anong trabaho na niya? Dati, sa old civil code, yung husband ang nagdi-decide. Opo. Dito tayo titira. Dito mag-aaral yung anak natin. Ito ang kurso ng anak natin. Hindi na po ganun. Joint parental authority na husband and wife should decide together. And hindi lang yung rights, obligation. Dati, sa old civil code, the obligation to give support is the obligation of the father or husband. Hindi na rin ganun. Yung support, kasi ang iniisip natin lalaki ka, ikaw magbigay ng support. Wala na pong ganun. It is a joint obligation of husband and wife, mother and father, to give support to the family. Ganun po yan. Kasama po yan sa 1988 din. Opo. So, Opo. in other words, tinanggal na yung sinasabi ni Senator Tolentino, tinanggal na yung discrimination. Opo. And it emphasizes that husband and wife, father and mother, have to jointly rear a family. Yun ang basis ng solid family unit. Hindi yung merong dictator na asawa or merong under-desire na asawa. Kasi joint na ngayon. And that is reflected also, that respect in the civil code is also reflected sa revised penal code natin, na binibigyan natin ng equal respect ang kalalakihan na pwedeng maging biktima or ang kababaihan na pwedeng maging biktima. Opo. Attorney, meron lang po akong kasi sayang, wala tayong tiga Public Information Office. Kasi para po sa akin, siguro next time na lang, sabihan natin sila tungkol dito. Kukonti pa din po siguro, sa aking pong opinion, kasi parang nagka-clash ang state at ang religion, Kasi sa teaching ng religion, talagang yung pa rin submission ng babae sa lalaking asawa, ang lalaki pa rin ang head ng family. Tapos sa trabaho, kung po pwede, ang babae magstay sa bahay. So, nagko-conflict po. So, dapat, Ma'am Bernadette Mahinay, so next hearing natin, kailangan natin sa public PIA, Oo, kailangan ma-invite natin sila na kailangan may balance information na tayo sa mga tao na kailangan sila mismo alam nila itong 1988 family code na binago. Kasi po, siyempre, ang Pilipino, religious yan every Sunday, nasa simbahan, yun ang naririnig mo lagi. Pag pumunta ka sa kasal, yun ang naririnig mo. Talagang, napakahalaga yung natin, fair and information. Ma'am, salamat po dun, Napakahalaga po nun. Pero makikita rin doon na parehas na yung karapatan ng lalaki at babae. Kung siya naman ang naargabyado, pwede din siyang magreklamo. So, ano pong tawag ba doon? Parang masculinity ba yun? Yung masculinity? Yun ba yung tawag doon, attorney? Ano na tayo? Kung sino yung babae at lalaki, pareho na silang matigas. Opo. Yes po. Tsaka kung, for instance, dapat wala na ring stigma na merong house husband. Kasi kung minsan, we look down upon husbands who remain at home.
Dapat hindi naman ganon. Kung talagang ang may kakayanan o may opportunity to work is the wife, respetuhin natin yung dynamics ng family. Kasi wala na dapat yung sinasabi na ang babae, hindi ba, yung traditional view, ang babae ay pang kama at kusina lang. Hindi na po ganon. Equal obligations na tayo for the benefit of the family. At nakita natin yan nung pandemic. Kasi nung pandemic, wala na yung male-female roles. Kasi wala nang trabaho yung lalaki. So yung babae, who is the housemaker, siya yung naging dominant, no? At yung lalaki, naging plantita. So it has redefined our roles. And that's why importante rin because kasi information committee po to, dapat itong values education isama rin po natin sa curriculum because wala na dapat gender roles. Now we should emphasize yung sinasabi nilang DEI, diversity, equality, at saka inclusivity. Ang ibig sabihin nun, wala nang distinction as to gender roles, whether male, at saka yung tinatawag na binary, male-female. Ang gender ngayon, ang sex, hindi na binary. Meron ng mga LGBTQI. So, kasama po rin pa yan sa media and public information ng committee na to. Nako, si Attorney Lorna Capunan, maraming gustong baguhin sa sa kultura natin. Pero alam niyo po, kailangan talaga progressive tayo, no? Kasi siguro naman sasang-ayon din sa akin ng mga nasa gobyerno, bagamat tayo talaga ay mga religious, na kasi parang nakikita ko sa sinasabi ni Attorney Lorna Capunan, yan ang mga pinagdidibatihan ngayon sa Amerika. Opo, no? Kasi ginawa nilang curriculum-based na yung sinasabi niyo po. So, nagkakaroon ng maraming discussion. Opo, sa aking pong palagay, talaga dito kailangan natin, ma'am, aking committee secretary, next hearing natin, kailangan natin talaga yung sa Public Information Agency, PIA.